Ganito nga ang itsura nung bukol na nakuha sa kaliwang dibdib ko nung ako'y inoperahan nitong nakaraang araw. Ngayon nga ikikwento ko sa inyo kung paano nga ba ako nagkaroon ng ganito. Hello mga bishi! Dahil nga mayroong isang buwang bakasyon ng mga guro, sinamantala ko nga ang pagkakataon na ito para magpa-opera. Itong nakaraang June 7, 2024 nga, napagdesisyonan ko na pumunta dito sa Calapan. Ako nga ang aking mama at papa, yung aking anak na si Sayon at si ate. Kami nga ay pumunta muna dito sa Mindoro Medical Center. Ito kasi magpapacheck up yung aking mama dahil sa kanyang dinadaing na pananakit ng tuhod. Alam niyo ba mga bishi na sobrang ganda ng ospital na ito, sobrang lawak at naka-elevator pa. Alas 10 nga ng umaga nung ako'y pinapapunta dito sa clinic ni Dr. Sebastian. Ito nga ay matatagpuan sa tapat lamang ng MMG Hospital dito sa Calapan. Kung hindi nga ninyo natatanong mga bishi, 3 years ago na operahan na nga din ako dito. At ngayong araw nga ikikwento ko nga sa inyo kung paano nga ba at ilan nga ba yung bukol ko sa dibdib. Taong 2016, mayroon ako nakapangbukol dito sa aking kanang dibdib. Dalaga pa lang ako nung time na yun mga bishi. Nung una, medyo kinabahan ako kasi nga sobrang bata ko pa tapos mayroon na akong bukol sa dibdib. Pero ayon naman sa mga kwento ng mga tao dito sa amin, kapag ang bukol daw ay gumagalaw at maliit lang, hindi daw yan delikado. So ako naman, dahil medyo takot pa talaga ako nun magpa-check up, hinayaan ko lang siya hanggang sa ako nga ay nag-asawa. Sabi nga ng mga matatanda dito sa amin na dapat daw kapag ako ay nagbuntis at nanganak, dapat ay magpa-breastfeed ako. Dahil baka mayroon daw posibilidad na mawala ito kasama nung gatas. Nung inanak ko nga si Sayon mga bishi, sinubukan ko naman magpa-breastfeeding. Ang kaso mo, wala talagang gatas itong dibdib ko, hindi ko alam kung bakit. Bukod pa riyan, inverted nga din yung nipple ko. So nawala na ako ng chance para magpa-breastfeeding at doon na nga nagsimula mga bishi na mayroon na akong nakapa na mga bukol. Oh yes, mga bishi, mga bukol. Ibig sabihin, madami. Tandang-tanda ko nga na nung 5 months old si Sayon, pagkapa ko sa aking dibdib, mayroon akong nakapang bukol dito sa kaliwa. Syempre, nakaramdam agad ako ng takot. So, ang ginawa ko, kinapa ko naman itong kanan at mayroon na naman ako nakapa bukod yung sa bukol na nakapa ko nung 2016. Na madaling sabi, 3 nga yung bukol na nakapa ko. Nung una, yung 2016, tapos yung 2 piraso na left and right nung 5 months old si Sayon. Agad-agad mga bishi, ako nga ay nagpa-check up at nagpa-ultrasound at lumabas nga sa ultrasound na mayroon pala akong 7 pirasong bukol. Dalawa nga dun yung malaki, tapos yung isang nakapa ko nung 2016 ay medyo maliit lang. Kumbaga hindi nagbabago yung kanyang size. So sabi ko nga sa aking sarili, since mayroon nga kaming history ng breast cancer, pag tumungtong si Sayon ng 1-year-old, ako nga ay magpapa-opera. April 17, 2021, nag 1-year-old na nga si Sayon at nung bakasyon namin sa school, pumunta na nga ako dito sa Calapan at nagplano nga na ipatanggal ko na yung aking bukol dito sa kanan. Tinanong nga ako ng doktor kung gusto ko daw bang ipatanggal na din yung kaliwa. Ang sabi ko nga, yes po doc, tanggalin nyo na po yung bukol ko sa kanan at kaliwa. Isabay nyo na po para isahang sakit lang. Ay ang sabi naman ng doktor, kawawa naman daw ako, baka daw mahirapan ako kasi first time ko nga lang daw magpa-opera. So ang advice niya, yung kanan na muna ang tanggalin. Dahil ito nga yung bukol na pinakamalaki. So sa madaling sabi mga bishi, naoperahan nga po ako nung July 24, 2021. Minor surgery lang naman yun mga bishi. Kaya naman dito lang ako sa clinic ni Dr. Sebastian inuoperahan. Ang tawag nga sa proseso na yon ay excision. Kahit nga natanggal na yung bukol ko dito sa kanan mga bishi, hindi pa rin mawala sa akin yung takot. Kasi nga mayroon pa rin talaga akong nakakapa na bukol dito naman sa kaliwa. At nung 2021 nga, medyo maliit pa ito. Pero after 3 years, nakapa ko mga bishi na lumalaki talaga siya. So ako, medyo bata pa. Parang feeling ko, hala, nakakatakot naman yung ganito. Kailangan ko na talagang ipatanggal to. Bukod pa nga riyan, mayroon nga kaming history ng breast cancer. So alam mo yun, hindi ko talaga ma-imagine na, alam mo yun, nakakatakot mga bishi. So sabi ko ulit sa akin sarili, kapag nag 1-year-old naman si Sia, ako nga ay magpapa-opera. Buti na lang talaga mga bishi, mayroon kaming isang buwang bakasyon. Kumbaga hindi ko na kailangan mag-leave para magpahinga. So sinamantala ko na talaga yung pagkakataon na walang pasok at bakasyon talaga, bakasyon as in walang istorbo. At eto na nga sa pangalawang pagkakataon na andito na naman ako sa clinic ni Dr. Sebastian para nga magpa-excision nung aking bukol. Dahil hindi ko naman na to first time, sabi ko sa aking sarili, papanoorin ko habang inuoperahan ako. At eto na nga mga bishi, after 30 minutes natapos na nga akong operahan at eto na nga yung bukol na nakuha sa akin. Hindi ko nga alam kung anong eksaktong size nitong bukol pero medyo malaki siya mga bishi na malambot. Nagpaalam nga ako kung pwede ko bang videohan o picturean at pumayag naman sila. At eto nga mga bishi, tignan nyo, parang napipindot yung kanyang laman baga siya. Tas alam nyo ba mga bishi, habang inuoperahan ako, kitang-kita ko talaga, like nakatigin talaga ako doon sa ginagawa ng doktor. Kung tatanungin nyo nga ako kung anong feeling ng inuoperahan, alam nyo ba mga bishi na para kang binubunutan ng ngipin? Di ba kapag binubunutan tayo ng ngipin, parang nagalagatik-lagatik ng
Parang ganun mga bishi, as in, parehas na parehas sa pagtanggal ng ngipin at yung pagtanggal ng bukol. Nung nakita ko nga yung bukol ko ay palabas na, tapos natanggal na siya ng doktor, sabi ko talaga, wow, ang astig naman yan, Dok. Amazing. Like, amazed na amazed talaga ako, as in. Don't get merong mga bishi ha. Syempre, ako, amazed na amazed kasi ganun pala yung pag-oopera ng mga bukol. Parang ka nanonood ng mga Korean drama, ng mga medical series, ganun. Dahil minor surgery lang naman yung ginawa sa akin. Abay, tingnan nyo naman mga bishi, pupunta pa nga ako sa MMG para naman ipabiopsy itong aking bukol. Tinanong ko nga si Doc kung paano nga ba ako nagkaroon ng maraming bukol. Sabi nga niya sa akin, wala pa talagang napapatunayan na dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon ng bukol sa ating dibdib. Minsan kasi nasa lahi daw talaga yan. Pero itong sa akin talaga mga bishi, lumabas ang marami kong bukol nung ako nga ay nanganak kay Sayon. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo 2016 nung mayroon akong nakapangbukol. Tapos nung nanganak ako, dumami siya, like super laki pa. Inooperahan nga ako, tinatanong ko si Doc kung mayroon bang possibility na magkaroon ako ng breast cancer pagdating ng araw. Since mayroon nga daw kaming history ng breast cancer at the age of 40, dapat daw talaga palagi na ako nagpapa-check up. Syempre, kailangan nga din baguhin yung lifestyle, umiwas sa mga mamantikang pagkain, mga matatamis, mga barbecue, mga iniihaw-ihaw, ganun. At kung tatanungin nyo nga ako kung magkano ang bayad ko sa aking pagpapa-opera, naku mga bishi, mas mahal pa yung bayad sa biopsy kaysa dun sa opera ko. Dahil alam nyo ba na sobrang mura nga lang magsingil si Dr. Sebastian, 2,500 nga lang yung binayaran ko. Tapos yung biopsy ay 3,550 pesos. 3 years ago, 2,000 lang yung bayad ko sa opera, tapos parang 3,000 lang yung biopsy. Pero ngayon mga bishi, siyempre 3 years ago na yung lumipas, siyempre magamahal talaga ito. Pagkatapos ko nga magbayad, pumunta na nga ulit ako dito sa laboratory at dito ko nga dinala yung aking bukol. Ito nga yung ibabiopsy mga bishi at after a week or kung kailan nga nila ako i-text, dun ko malalaman kung ano nga ba ang resulta. Siyempre, I hope and I pray na sana benign din yung resulta katulad dun sa nauna kong bukol. At sa kasalukuyan nga ako ay nagpapahinga, nakahiga lang mga bishi, walang inaalala. At eto na nga yung inoperahan sa akin mga bishi. After a week, tatanggalin na nga itong sinulid. Maraming salamat po sa lahat ng nagpaabot ng kanilang panalangin, sa lahat ng nag-chat sa akin, na magpagaling ako. Maraming salamat po sa inyo. At ang pinakamasakit nga na part dito sa aking pagpapaopera ay hindi ko nabubuhat itong aking anak. Masakit makita na umiiyak siya, kaya ngayon naiiyak nga din ako, pero wala akong magawa. Kailangan kasi. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!